Natenko. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Ay, magandang tanghali po. Opo. Drew, sa iyo at sa inyong mga nakikinig sa palatuntunan. Opo. Chairman, ito hong pahayag po ng mga senador, particular po ni Senators Joel Villanueva at Amy Marcos, ay kanila pong inihahayag yung kanila pong mariing pagtutol dito po sa hirit na ibalik po ito pong isabong. Saan ho ba nag-ugat ito pong hiling po na ito, itong issue na ito na buhayin ito pong isabong kapalit ho? Tama ho ba? Kapalit ng Pogo, Chairman? Drew, salamat at magandang pagkakataon ito para makapagpaliwanag ako. Hindi ko po maintindihan Kanina nagulat din ako at nakita ko sa mga balita na may statement si Senator Villanueva. Ngayon din naman nung nakarang linggo may statement din si Senadora Amy Marcos. Nung pong sinusubukan kong balikan ang mga naganap nitong mga nakaraang linggo, ako po'y humarap sa Kongreso para po sa 2025 budget hearing ng PAGCOR. At doon po may mga senador na nagtanong na kung mga congressman na nagtanong na kung sakali ho ba'y baka raw maibalik muli ang isabong para matakban nito ang mawawalang kita ng PAGCOR doon sa Pogo. Pagsasara ng mga Pogo sa 2025 o IGL. So, bukod po doon una, niliwanagin ko, wala pong utos at magiging PAGCOR ay walang pag-aaral na ginagawa para mabalik ang isabong muli. At isang maliwanag na sinabi ko doon sa Kongreso, kung magkakaroon ng isang batas o kung mag-uutos ang Pangulo ng Pilipinas ay balik, hindi pag-aaralan. Pero wala po kami sinabing may utos ng Pangulo. Gayon din naman, wala rin naman ako alam na batas na ipapasa ang Kongreso para ibalik ang isabong. Kaya sa pagkakataong ito, Drew, diniliwanag ko sa lahat na nakikinig sa iyong programa, hindi po ibabalik ang isabong ng PAGCOR dahil wala pong utos sa akin ang Pangulo ng Pilipinas. Ang totoo, nananatiling epektibo ang EO number 9 kung saan liniwanag po yan at permado po yung EO number 9 ng Pangulong Bongbong Marcos ay suspendido po, mananatiling suspendido ang isabong sa Pilipinas. At dagdag doon, gusto kong ipagbigay alam sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa, wala pong pag-aaral na ginagawa ang PAGCOR tungkol sa pagbabalik ng isabong sa buong Pilipinas. Opo, Chairman, gusto ko lamang gusto lamang din natin mabatid ng publiko. Gaano ho ba kalaki ang naipasok, o mayroon man kung gaano man ho kalaki, naipasok po nito na revenue, nito pong isabong sa atin po, sa kaban po ng bayan, sa gobyerno po? Meron ho kayong datos? Ako po'y, alam nyo, Drew, hindi pa po ako chairman ng PAGCOR. It was started in April 2021 nung nagkaroon niya ng patakaran at guidelines at paglilisensya ng PAGCOR. Pero ng unang linggo po ng Mayo 2022, naglabas po din ng utos ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan sinuspindi po. Pero nung binalikan ko po ang datos, marami po nagtatanong kasi, himigit kumulang po 6 na bilyong piso ang kinita ng PAGCOR doon po sa pagkakataon pong yun ay legal ang isabong operation sa Pilipinas. Sasabi po ba natin, Chairman Al, na mas malaki ang industry ng isabong compared doon sa Pogo? Or it's just the same?
Hindi po siguro dahil ang projection ko, kung kaya lang, hindi, useless projection na. Okay. Sa 2025, I was projecting na ang IGLs would be generating about 7.5 billion. So, halos pareho na lang po siguro. May humigit kumulang 1 billion pisong diferensya. And speaking of Pogo, Chairman, ano na ho ang update at batid namin kayo, umatid po kayo last week, di ho ba, doon sa hearing. Tama ho ba, Chairman? Ano na ho ang mga update po dyan? Yes, may meeting po kami ng iba't ibang ahensya ng mga gobyerno at ito ay isa na naman dapat bigyan ng diin. Definitely by December 31, 2024, kanselado na po ang lisensya ng lahat ng legal na mga IGLs dito sa ating bansa. So, pagtuntong po ng Permero 2025, Opo. wala na pong lisensya, wala na pong validity ang lisensya na inisyo ng PAGCOR. So, kami naman po ay nagpupulong because we are looking at how we can help our kababayan, yung Filipino workers in the industry. So, nandyan po ang DOLE na nag-aaral po at nakikipag-ugnayan sa amin. Nandyan din po ang Department of Justice sapagkat under sa kanilang Bureau of Immigration. Malaki pong hamon ito sa BI sapagkat meron pong 31,000 foreign workers ang kanila ring babawian ng mga working visas. No? Bukod doon, nandyan din po kasama namin sa mga pulong si Secretary ng Interior of Local Government. Secretary Abalos. Secretary Benher Abalos dahil naman sa ang hamon naman sa kanila on January 1. Dapat tugisin naman nila lahat yung magpapatuloy. Wala nang extension yan, Chairman, ha? Wala nang extension. Wala pong extension. Alright. Wala pong extension. Maliwanag po ang utos ng Pangulo. At ang totoo, ang Pangulo ay hinihiling niya na updated din siya. Opo. Dahil ang utos po niya ay maliwanag. No extension. Opo. No extension. Definitely, January 1, 2025, December 31, 2024, kanselado na po ang lisensya. Effectivity. So, paglipat po ng taon, Permero ng Enero, ay deemed illegal na kung sino man ang magpapatuloy na magpatakbo or mag-operate ng kanilang mga internet gaming operations. Chairman, ang tanong po ng taong bayan, ano pong mangyayari doon sa mga assets po nito pong mga POGO operators na ito? Gaya po ng mga buildings, etc., kung ano pa hong mga... Okay. Go ahead po. Drew, dito sa mga legal, wala naman silang assets sapagkat nangungumpahan lang sila. Alright. Dito sa mga buildings sa Pasay, sa Quezon City, sa Makati. So, wala po silang asset. Ano po? Baka ang tinutukoy ng ating mga kababayan ay yung dalawang illegal na operator na nahuli sa Bamban at saka sa Porac, Pampanga, Bamban Tarlac. Yung po it will undergo a process. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman po ang nangangasiwa. At yun po unang-una, nakapwesto na po tayo ang gobyerno sa mga assets na yon. Doon po sa lupa at sa mga building na yon. So, magkakaroon po yan ng proseso kung saan kukumpiskahin na po in the favor of the Philippine government yung mga buildings na yan. Meron ako, Drew, gustong ibalita sa iyo sa programa mo. Dito sa Pasay, we raided PAOK, PAGCOR, DILG, PNP, raided a facility sa Pasay. Last week yan, di ba? No. This was 1 year ago. 1 year ago. Iba pa to. 2023, opo. Alam nyo, ano na po yan, ginagamit na po ng gobyerno yung mga building na yan dito sa Pasay. Ginagamit po yan ng Bureau of Immigration, ng PAOK, at saka ng DSWD. So, it is already
a facility that has been taken over by government. Doon po sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Sa sequester, Chairman, ganun ba? Well, I don't think sequester is the term. All right. Meron pong garnish. I do not know if it's also garnishment. I don't think so. Dahil, Okay. But there is a term that they use. Unfortunately, Drew, I forget no kung ano yung term na yun. But dito sa Pasay, pinakikinabangan na itong na-raid natin 1 year ago. And gamit na to ng DSWD, PAOK at saka ng Bureau of Immigration. All right. Opo. So now, with Porac and Bamban, himigit kumulang yan, mga 10 hectares with about malaki. An average of Malaki about yan. 40 buildings per property. Marami pong mga panukala. May nagsasabing pwedeng gawing ospital, pwedeng gawing universidad, pwedeng gawing iba pang mga gamit na hindi na kailangan umupa pa ang gobyerno or magtayo pa ang gobyerno. Opo, pero yung iiwan, may mga tax liabilities pa yan, Chairman? Yung mga pogo na yan, ano mangyayari ho ron? Ay, hindi. Alam mo, Drew, doon sa mga illegal, wala nang liability sa PAGCOR yan dahil nakumpis ka na namin yung mga performance bonds nila. No? Ito naman mga legal, as I mentioned, they are on time in paying their taxes to PAGCOR and to the BIR. Opo. So, and meron ding matitira sa PAGCOR silang performance bond that we can confiscate if may liability sila sa PAGCOR. So, maingat po dyan tayo. Magsimula po nung naupo ang inyong lingkod. Ay, maingat po ako dyan sa pagbabayad ng buwis ng mga legal companies na yan. At awa naman ng Diyos, wala po kaming problema sa mga receivables or payables. Receivables going to PAGCOR and payables coming from them. Opo, lastly na lamang po, Chairman, after po ng December 31, come this January 1 naman, of course, they are deemed illegal pagkasapit po ng panahon na yan. Paano po natin matitiyak na wala na pong susulpot na mga illegal na pogo? Kasi yung iba diyan baka lahat ba yan ay makakasiguro tayo, lahat ba yan ay aalis ng bansa, lalo yung mga Chinese national? Sisikapin natin at sabi ko nga ay malaking hamon yan sa ating kapulisan at sa law enforcement agencies, other law enforcement agencies. At alam mo, Drew, ang hinihikayat ni Secretary Benher Abalos talaga, lahat ng ating mga halal na local officials. Sapagkat, alam nyo, sila makakaramdam sa ground Sino ba yung nag-ooperate pa? Sino na yung mga meron pang illegal na operasyon? Inaasahang sila ang makakatulong ng pamahalaan na magsusumbong at magsasabing bagamat hindi na nararapat ay patuloy pa silang nag-ooperate illegally. Alright. Yes. Opo. Kaya ito'y sasamantalin ko ng pagkakataon. Opo, go ahead po. Ako'y aapila na rin sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na pagdating ng January 1, even before January na, magmamatsyag-matsyag na sila. At pag sapit ng January 1, makalipas ng kasiyahan ng bagong taon, pwede na silang mag-report kung may nakikita silang patuloy pang mga nag-ooperate na mga illegal na by that time. Alright. So, Chairman, kayo ay aatin pa sa mga susunod pang pagdinig. Invited din ho kayo sa Quad Committee hearing, Chairman? Yes. Nagkataroon lang nung huling pulong meron lang mas mahalagang meeting na kailangan asistihan. Opo. Pero sa mga susunod, nagkumita kung ako'y nandun, kung merong ilang pagliliwanag pa, dapat nilang itanong sa panig ng PAGCOR. Opo. Alright. Sige po, Chairman. Asahan po namin yan sa mga susunod pang pagdinig. Magandang umaga po. Magandang hapon po, Chairman. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Maraming salamat po sa pagkakataon, Drew, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ingat po Salamat kayo. muli. Salamat po. God bless at more power sa PAGCOR.
si PAGCOR Chairman Alejandro Altenco. Balitang Bayan! Alright, maglaro po muna tayo ng bingo! Kombinasyong tama, Malaki ang tama! makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Alright, eto na nga po ang mga numero at kombinasyong ilalabas po natin sa DWIZ Bingo Plus numero panalo. Meron po kayong chance na manalo ng 1,000 piso, 500 pesos kapag tama po ang inyong 5 kombinasyon at isa pang 500 pesos kapag meron po kayong Bingo Plus app. Simple lamang pong manalo, kailangan lamang abangan ng 5 letter and number combination sa mga programa po ng DWIZ at i-text po ang tamang sagot sa 0960-880-6424 na nakikita rin po ninyo sa inyo po mga screen. 0960-880-6424. Kasama po ng inyong pangalan, edad, address at yung 5 kombinasyon ngayon pong araw. At para po sa ating ikalawang kombinasyon for today, sa letra po ng I, sa letra ng I, Internet. Sa letra po ng I, Internet, ang lumabas pong numero, debut ng lalaki, I-21. I-21. Abangan po mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Balitang Bayan! Ang oras, 11 minuto bago sumapit ang ganap na 1:00. That time check was brought to you by Rhea Genetics. Kapag may